unti-unti mababago ang ating mga pag-uugali. At pagre-reflect po yung tinatawag nating the revelation of God's character of love. Napaka-importante po yun. Sapagkat ang inaantay ng Panginoon ngayon ay mahayag na mag-reflect na yung kanyang ugali sa atin. At ang kanyang ugali po ay yung kautusan ng Panginoon. Yung binabanggit kanina ni Mag-Steven kanina. Tsaka kagabi na yung 10 utos po, yung po ang ugali ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat po, Sister Grace Rosales at kay Brother Joseph. Salamat din po at saka doon sa ilan po mga kasama po dito. Siguro narito na po lahat. Sana po ay makinig po kayo ng mensahe ng ating Panginoon. Ito po ay at the last time ay pinag-pray ko sa Panginoon kung ano ang aking topic. Ano po ba ang magiging topic ko? Pinag-pray ko sa Panginoon yan at nilibibigay sa akin ng Panginoon ng kung ano yung magiging topic ko. Bagamat napakarami kong taling topic ay pinaisip sa akin nung ako ay on the way na po kami dito ay pinaisip sa akin ng Panginoon yung tinatawag natin yung Righteousness of Christ series. Ito po yung character of Christ as an obedient child and youth. Dito po ay nakita ko marami mga kabataan. Nasa na po yung mga kabataan natin? Tulog pa po. Wala yung importante. Ito ay kapag nagbibigay tayo ng message, ito yung madalas na naging opening song ng ating yung tungkol sa ligay ng buhay. Na ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang tunay na ligay ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay mamasdan, ang paghintay kay suway, tunay na ligaya ng buhay. Salamat po sa inyong pag-awit. At dito po ay bago po ako magpasimula po, iyan ko na lang itiisip ko na lang po ito. Ay ang sabi po sa atin dito sa The Great Falling Away, page 190 by E.J. Wagoner. Ang buhay Kristiyano ay ang buhay ni Kristo. Ito ay hindi buhay ng sarili. Na si Kristo na nabubuhay sa atin ang mga gawa ng laman at ang pusong likas ay hindi may naisasagawa. Tinatanggihan ng sarili at ito ang pagtanggi sa sarili. Ngunit wala itong likas ng pagpapahirap sapagkat ang lingwahe ay nalulugod ako na gawin ang iyong kalooban o Diyos. Awit 40 verse 5. So ang buhay pala ng isang Kristiyano po ay buhay ni Kristo. Dapat ito na po ang message sa panahon ngayon na kailangan ay maluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo at maitaas sa lahat ng mga sermon. Ano ba nang isermon natin? Dapat po ay lagi natin itinataas at niluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang sentro. Kung sa labanan, siya po yung tinatawag na bida. So kapag doon tayo nakasentro sa ating Panginoon, nakahawak tayo doon sa bida, doon sa labanan sa pagitan ni Satanas at
ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po ay ating pong luluglatiin siya. Ngunit mag-ingat din po tayo kasi meron din mga pumapasok na mga false doctrine na kailangan ay meron tayong tinatawag na pampahid sa mata para ma-identify na alin ang tama at alin ang huwad. Kasi may mga huwad na pumapasok ng mga mensahe sa loob ng iglesia. Kailangan po ay nagbabasa tayo lagi ng kanyang mga aklat. Ano pong ating babasahin? Old Testament, New Testament, Spirit of Prophecy. Kasama po yan sa Scriptures. Yung Spirit of Prophecy. Ito po ay yung mga writings ni Ellen G. White at ang the most powerful message, the most powerful truth at tinatawag din sa most precious message ay yung mga writings ni A.T. Jones at A.J. Wagner. Sino po dito nagbabasa ng mga aklat ni A.T. Jones at A.J. Wagner? Sino po sa inyo? Nakakuha na kami minsan. Yun po, kapag yun ay nagbumisa po sa atin, yung mga aklat nila. Ito po ang magiging dahilan ng Second Pentecost. Yung tinatawag nating pagbubuhos ng banal na espiritu, yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Yun po ay ang kapag pinag-aaral natin yung mga writings ni E.J. Wagner at A.T. Jones. At yan ay tingnan nyo, kung nais nyo magbasa, tingnan nyo lang sa Prophetica, ano ba yun? Practica Prophetica.com. At doon po lahat yung mga aklat. Practica Prophetica.com. Ito po ay, narito po lahat yung mga writings ni A.T. Jones and A.J. Wagner. At pagkuling-kulangan po natin yun. Lalo na yung All About Jesus. All About Jesus po ay mas makapal po yun kaysa sa Desire of Ages. Ang Desire of Ages ay tungkol din sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit, yung pong prophetica ay yung pong All About Jesus, Volume 1 at saka Volume 2. Yan po ang napakarami pa ng mensahe na walang iba kung tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po dapat nating pag-aralan ang karakter ni Kristo? Ang sabi po sa Manuscript 27, 1889 by Ellen G. White, the character of Christ is an infinitely perfect character and He must be lifted up. He must be brought prominently into view, for He is the power, the might, the sanctification, and righteousness of all who believe in Him. Sa Tagalog po, sabi po, ang ugali ni Kristo ay walang hanggang sakdal na karakter. At dapat siyang maitaas. Dapat siya ay maitanghal o lantad na makita. Sapagkat siya ay kapangyarihan, kalakasan, pagpapakabanal, at katwiran ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Matindi pala po ito. Ano sabi po rito? Dapat maitaas ang ating Panginoong Jesucristo at mailantad na makita. Sa ating po bang mga mensahe, ang ating pang Panginoong Jesucristo po ay nailalantad natin. Napaka-importante po ng ating Panginoong Jesucristo ay mailantad sapagkat siya po ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapakabanal at katwiran ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Siya po yung katwiran, yung righteousness. Sa Kanya nagmumula po. Kung nais nating maging righteous, kailangan manahan si Jesus Christ sa ating puso. Kaya po yung gospel po ay ang pinaka-summary po nito. Christ in Him, Christ in us. The hope of glory. Si Kristo sa atin ang pag-asa ng kalulatian. At kapag nangyari na po yan, i-claim na po niya yung kanyang mga righteous dito po sa lupa. At darating na po ang ating Panginoon.
Kaya napaka-importante po sa atin, sa lahat ng mga mensahe ko po na ibinibigay doon sa Faith of Jesus Ministry. Sino po rito ang nanonood ng ating mga video sa Faith of Jesus Ministry sa Facebook? Ako, sana po ay panoorin niyo po isa-isa, lalo na yung 7 charges. Yung mula yung mula Efeso hanggang Laodicea. Tuloy-tuloy pa po ang ating mga pagtalakay na ginagawa. At nagpapasalamat din ako sa ating pong saving ministry. Talagang sinusubaybayan natin yung mga mensahe na pinagkakalam nila every Saturday. Yung dalawang video po yun eh. Tungkol sa Advent. Isa yung Child guidance. child guidance at yung pinaka-message mismo ni Brother Joseph. Kaya dito po ay napaka-mahalaga po ang ating Panginoong Jesucristo. At ang inyong lingkod po ay nakilala ko ang ating Panginoong Jesucristo personally. Siya po ay nagkaroon ng visa. Ako po ay born Adventist. At ang aking nanay po ay born Adventist. Ibig sabihin, nung pumunta po rito yung mga original na mga Seventh Adventist ay talagang yung aking nanay po ay ipinanganak na. Yung lola ko yun po ang tinatawag nating nahikayat nung unang pagparito ng mga Seventh Adventist. Kaya napakalaga, doon ko po nakita yung malaking pagkakaiba. Dati ay nagpo-profess lang ako parang nagpo-profess ako, nag-aaral ako at debater, matinding debater. Dati noon, talagang nakikipag-away ako sa iba't ibang mga ngunit nung makilala ko ang ating Panginoong Jesucristo sa aking buhay, nadama ko yung aking insufficiency. Doon ko po nakita yung aking sarili na wala pala akong kasapatan sa aking sarili. At personally po ay nag-repent ako sa Panginoon at nagpakumbaba. Nagbago yung aking Facebook. Dati noon, makikita niyo po ang Facebook ko ay itinataas lagi yung aking sarili. Panay selfie ang nilalagay sa Facebook. Subalit nung makilala ko ang ating Panginoon bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, ay doon ang sarili ko po ay nasa likod. At ang lagi kong itinatanghal ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating pong paksa ay masasatuhan sa Lucas 2:52. Ang sabi po, at lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan sa pagbibigay lingkod sa Diyos sa mga tao. Tandaan po ninyo, makikita niyo po, ang kabanalan pala ay tinatawag din siyang wholeness. Alam niyo yung wholeness? Yung pagiging buo. Kasama po doon yung paglago sa karunungan. Ito po yung intellectual. Sa pangangatawan, yung health. Napaka-importante rin po ang kalusugan at pagbibigay lugod sa Diyos. Ano po yun? Spiritual at sa mga tao. Moral. Ito po ay yung social, yung interpersonal relationship. Napaka-importante rin na maganda yung ating relationship sa ibang mga tao. Kailangan hindi tayo pinakainisan. Bagamat maiinis sila sa atin sa mensahe na pinagkakalob natin, ngunit yung maganda dapat yung ating pakikisama sa kanila. Sapagkat yan po ang nakasulat sa Lucas 2:52. Yung mental or intellectual, physical, spiritual, and social. Dapat buo po yan.
Ang sabi sa atin sa Adventist Home 290, in his earth life, Christ was an example to all the humanity and he was obedient and helpful in the home. Sa kanyang buhay dito sa lupa, si Kristo ay ang halimbawa sa lahat ng sambahayan ng sangkatauhan at siya ay naging masunurin at matulungin sa tahanan. Napaka-importante po yun na hindi lamang kailangan maging matulungin, masunurin sa mga tahanan. Kaya napakaganda yung tinatalakay ni dito po sa child guidance, ano? Nakapokus tayo sa home, sa tahanan. Lalo ng mga bata, tuturuan natin ng tama. At ang isip nila ay dapat nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang dapat na i-emphasize sa atin sa mga bata. Sapagkat nandyan ang kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao. Si Saulo po dati ay nung hindi pa niya nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Napakasipag yan sa loob ng church. Ngunit nung makilala na si Jesus Christ, nagkaroon ng malaking pagbabago sa atin, sa kanyang buhay. At naalis na yung mga seremonya. Naalis na yung tinatawag na legal religion sa kanya. At nagkaroon ng experiential na relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang napakalaga ngayon. Magkaroon tayo ng buhay na karanasan. Ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Buhang bibig ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Alagay niyo po. Dapat maging buhay, maging experiential yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya panoorin niyo po yung ating video na may pamagat na The Gold Tried in the Fire. Yun ang pinaka-latest ko. Bago nga po ko pumunta po dito, ay paalis na sana kami, ay pinigilan ako ng Panginoon na sabi sa akin ay i-post mo muna itong Gold Tried in the Fire. Kaya ang akin na lang ay samantalin niyo, panoorin niyo po ang ating mga video. At makikita niyo po doon, ang itinataas ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tama rin po, yung mga ilan na, yung warning, may warning messages eh. Ngunit kailangan din mabago din yung ating buhay. Magkaroon ng malaking pagbabago sa atin. Tingnan natin po rito sa mental o intellectual growth. Ang sabi sa Desire Pages sa Tagalog 72, maalab na minatyagan ng ina ni Jesus ang paglago ng kanyang mga kakayahan at namasdan ang pagkakaanyo sa kanya sa sakdal na likas. Malugod niyang sinikap na mapaundag ang matinong isip nito. Sa pamagitan ng banal na espiritu ay tumanggap siya ng karunungan upang makipagtulungan sa mga banal na anghel sa pagtuturo sa bata na siyang makaangkin Diyos lamang ang kanyang Ama. Napaka-importante po. Yung ating pag-iisip ay kailangan ma-maintain na na kailangan. Kaya napakalaga po yung kinakain. Kapag tayo po ay kumakain ng mga karne, ng tsokolate, ng ng keso. Minsan nag-message ako at tinalakay ko yung na hindi dapat pumasok. Hindi dapat i-introduce sa akin yung keso. Marami na nagalit sa akin. Kasi ayaw nilang bitawan yung keso. Masarap. Ngunit ang keso po ay ipinagbabawal ng ating Panginoon. Masarap kasi. Hindi po yan para sa atin. Nakasulat po yan sa mga sulat ni Ellen G. White ang sabi, cheese should not introduce into the stomach. At kung tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, dapat naniwalaan natin yan. Ang sabi sa akin, brother,
Sulat lang yan ni Ellen G. White. Payo lang, payo. Tayo lang yan, hindi yan nakasulat sa Biblia. Sa inasabi sa akin, ang sabi ko sa kanya, alam niyo ba ang propeta ng Diyos? Yun ay spokesman, tagapagsalita ng ating Panginoon. At ang lahat ng isinulat ni Ellen G. White, galing yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung sinasabi mong ganyan, ako nakakatakot. Dapat kung ano yung isinulat ng Panginoon, pinasulat ng Panginoon kay Ellen G. White, dapat natin sundin. Sapagkat diyan po makikita kung ang ating pananampalataya ay tunay o hindi. Nakasalalay po dyan. Kaya nung magturo ko ako dyan, magturo ko tungkol sa cheese. Kakaunti na lang iilan na lang ang tumanggap ng katotohanan. Kasi sabi nila, masarap daw ang cheese. Masarap kasi yung ginawa nilang Diyos-Diyosan po yung kanilang mga. Hindi nila alam na nakakasira po yun ng pag-iisip. Nakakasira ng ating kalusugan. Kaya dapat ma-preserve po hanggang sa pagparito ng Panginoon yung ating intellectual growth. Dapat nag-aaral tayo. Tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral. Sa bahay po, walang TV. Hindi na kami nanonood ng TV. Talagang tungkol nakapokus talaga tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At bawal manood ng mga drama. Bawal ang drama. Ang Spirit of Prophecy, ang mga sulat ng Panginoon, yun ang dapat pag-aralan sa loob ng bahay. Sapagkat si Satanas mo nag-i-inject sa mga isip ng tao ng kung ano sari-sari mga kahalayan, mga makamundo. Kaya nagre-reflect po yan sa simbahan, sa ating church. Kung ano yung nakikita natin sa sanlibutan, hindi na nakikita sa mga programa. Kaya napakalaga po. At ang isa pa po sa dapat nating ay saan nag-aral si Kristo noong panahon ng kabataan. Ayun po. Nasabi sa Desire of Ages, Tagalog 73, ang batang si Jesus ay hindi nag-aral sa paaralan ng mga sinagoga. Ang kanyang ina, ang unang niyang tagapagturo sa mga labi nito at sa mga balugbong sulat ng mga propeta na buhat ang lahat ng mga tututuan niya tungkol sa mga bagay na ukol sa langit. Saan po daw nag-aral si Jesus Christ? Bahay. Sa bahay. Ang Homeschooling. tawag po doon ay homeschooling. Homeschooling. At ngayon po, sumisikat na yung homeschooling. Sumisikat na. Talagang bakit po? Kapag dinigest po yung curriculum sa public school at sa mga private schools, ay meron silang subject na MAPE. Alam niyo po yung MAPE? Tinuturuan sila ng sports. Opo. At karamihan ng mga pinag-aaralan nila mga fables. Kasi alam ko yan dahil school principal po ako, ang inyong lingkod. Kaya, kitang-kita ko yung mga kamalian ng curriculum. Talagang makikita niyo po ay ang ating curriculum po ngayon ay ang inihanda tayo para matatakhan ng tanda ng hayop. Lahat po yan at makikita niyo po yung mga subjects. Hindi isa-isa ko. Sabi ko ay talagang hindi tayo. At itinuturuan sila ng mga modern dance. Kailangan ay sumayaw. Laging At masayaw. ang mga maikli pang mga damit. Tinuturuan ang mga kabataan ng worldliness. Alayan. Opo. Kaya nga ating Panginoong Jesucristo, homeschooling lang po siya para hindi siya ma-influensya. Kasi kapag nag-aral siya sa mga paaralan ng rabay o sa university, nag-aral siya sa Adventist University of the Philippines, o kaya nag-aral siya sa mga paaralan ng sanlibutan, public school, o nag-aral siya halimbawa sa Catholic schools, may influensya siya at babaksak siya. Hindi natin sa magiging halimbawa. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo hindi siya nag-aral para
Malabanan niya yung mga tukso ni Satanas. Ang sabi sa atin, dito ko na lang babasahin sa Tagalog po. Ang batang si Jesus ay hindi nag-aral sa paaralan ng mga sinagoga. Ito po yung Desire of Ages, page 70. Ang kanyang ina, ang una niyang tagapagturo sa mga nabi at sa mga malugbong sulat ng mga propeta, nagbuhat ang lahat ng mga natutuhan niya tungkol sa mga bagay na ukol sa langit. Ang mga pangusap na siya rin ang nagsalita kay Moses upang sabihin sa Israel, at siya ngayong itinuro sa kanya ng kanyang ina. At nang siya'y lumaki at magbinata, ay hindi niya hinanap ang paaralan ng mga rabi. Hindi niya kailangan ang karunungan na tutulan sa mga paaralang iyon, sapagkat ang Diyos ay siya niyang kakapagturo. So dito po ay ang pinag-aralan ni Jesus Christ, yung ding mga malumbong na mga mensahe na siya rin na nagbigay. Ibig sabihin, siya pala ang Diyos ng God of the Old Testament. Siya ang nagbigay ng mensahe sa mga propeta sa Old Testament. Yung pong gumagalaw na Diyos sa Old Testament, si Jesus Christ po yun. From Genesis hanggang sa Malakyas, ang Panginoong Jesucristo po, ang Diyos ng ng Old Testament. Ang sabi, wala pa nakakita sa Ama. Ang Panginoong Jesus lamang po ang direktang kausap ng Ama. Kaya yung Diyos na mababasa niyo sa Old Testament, yun po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang message ng mensahe na pinagkakaloob sa atin ni A.T. Jones at A.J. Wagner. Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang The light. The heaven and the light. God created heaven and earth. Yung Diyos na po doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Napakaraming quotation po yan. At hindi ko na siguro i-elaborate sa atin yan. Yan po ang mensahe na makilala nila si Jesus Christ, ating Panginoon. Kaya nung nagsasuggest si Pedro na magtayo ng 3 tabernakulo, may boses po na galing sa Ama. Ano pong sabi ng Ama? Ito ang aking kinalulog ng anak, siya ang inyong pakinggan. Ang dapat pakinggan po natin, paniniwalaan, pakitiwalaan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Elias at saka si Moses, mga alalay lang yan. Kung tutuusin ay ang tawag mga alalay. Mga lang yan, mga hindi dapat yan ang nilulati. Kahit nga po sa mga sulat ni Ellen G. White, dapat hindi nababanggit masyadong pangalan ni Ellen G. White. Dapat ang nababanggit natin, yung pangalan ni Jesus Christ, yung pong nakaloob ng mensahe kay Ellen G. White. Kaya kung babasahin po natin ang mga sulat ni Ellen G. White, babanggit, ito po ang mensahe ng Panginoon na pinakaloob kay Ellen G. White. Dapat lagi niyong i-emphasize ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang nakaloob ng mensahe kay Ellen G. White. Maitaas ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pagtuturo at pag-aaral. Ang sabi po rito sa Desire of Ages, Tagalog 73, ang itinanong noong panahong nangangaral ang tagapagligtas, paano nakaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayon hindi naman nag-aaral kailanman? Ay hindi nagpapakilalang si Jesus ay hindi maalam na bumasa, kundi hindi lamang siya tumanggap ng turo ng mga rabi. 1:7-15. Palibasa siya natuto na gaya rin na nating maaaring matuto. Ating ang mapagkikilala na ang mabuting niyang pagkaalam sa mga kasulatan ay bunga ng kanyang maagang pagsisikap
sa pag-aaral ng salita ng Diyos noong panahon ng kanyang pagkabata. Napaka-importante po na magbasa. Basahin pag-aralan natin yung mga sulat na ipinagkaloob ng Panginoon. Dapat mas marami tayong time na magbasa. Sino rito lagi nagbabasa? Ano ang ating binabasa? Babasahin natin Spirit of Prophecy at lalo-lalo na 80 yung mga mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay 80 Jones at E.J. Wagonan. Sapagkat yan po ang maghahanda sa atin upang tayo tumayo sa pagparito ng ating Panginoon. Sapagkat wala tayong maaasahan na Pentecost kung hindi natin pinag-aaralan yung Laodicean message. Mensahe sa Laodicea na walang iba, yung mga writings ni A.T. Jones at E.T. Wagoner. Napaka-importante po yan. At yan ay patuloy na nire-reject ng ating church. Patuloy na nire-reject. Marami akong makausap na sabi nila hindi nila tinatanggap ang mga sulat niya. Kung si Ellen G. White nga hindi namin tinatanggap, yan pa, sabi nila. Ang sabi nila, Bible lang kami, Bible lang kami. Parang katulad din ng mga Hudyo. Ang sabi ng mga Hudyo, hindi namin pag-aaralan ng New Testament. Old Testament lang kami. Old Testament lang. Sapagkat yan daw yung ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ang pinag-aaralan nila, Old Testament. Yung mga Jewish at yung mga Protestante, ang sabi nila, Old at saka New Testament na kami. At yung mga Storm at ibang mga Reform, ang sabi na Old, New Testament at Spirit of Prophecy lang kami. Ngunit ang tunay na mga Seventh-day Adventists, yung tunay talagang original Seventh-day Adventists, ang kanilang pinag-aaralan po. Old Testament, ito yung mga writings of patriarchs and prophets. Yung New Testament, writings of apostles. Yung pong Spirit of Prophecy, writing of Ellen G. White. At yung pong Faith of Jesus. Ang tawag po doon ay Faith of Jesus. Of Revelation 14 verse 12. Ito po yung mga writings ni A.T. Jones at E.J. Wagoner. Apat po. Dapat po yun ay doon sa apat na yun na nabanggit ko. Yung ika-apat, yun po ang most powerful, most precious message. Pinakamatinding mensahe na pinagkaloob ng Panginoon dito sa lupa. Mga mensahe ni John, kaya kung binabasa ko si John, nangingilabot ako talagang matindi, napakatindi pala yung mensahe na pinagkaloob sa kanila. Nung habang pinag-aaralan ko, sabi ko, sayang, bakit hindi ito pinag-aaralan ng mga tao sa panahon ngayon? Sabi ko, parang ako na rin yata yung nagbabasa. Kaya yung nakikita ko, ngunit hindi po. Ang Panginoon po ay may mga nagsabi niya, 7,000 ang hindi lumuhod kay Baal, sabi sa akin. Akala mo ikaw lang. Marami, sabi, na nakalat sa buong salibutan ang hindi lumuhod kay Baal at nag-aaral ng mga writings ni A.T. Jones at E.J. Wagoner. Napaka-importante po yan. At lahat ng mga false doctrines binabatikos ni A.T. Jones at E.J. Wagoner. Yung nakikita ko mga kumakalat ng mga doktrina ngayon, mga false doctrine, sinabi lang ng Panginoon kay A.T. Jones at E.J. Wagoner, binabatikos nila. Kaya madali kagad nating madetect yung mga mali. Kasi ito yung tinatawag na al-shal. Ano yung yung pamahid sa mata. Kasi pag wala kang pamahid sa mata, kung sino na lang speaker, maniniwala ka. Ngunit kapag ikaw ay pinahil ng Panginoon sa iyong mata, detect natin yung mga kamalian. Ngunit, maging magalang tayo sa kanila. Irespeto natin sila, mahalin natin sila. Yung pag-ibig, importante po yun, yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat makita po sa atin. Siguro,
Ang sabi po sa atin sa Desire of Ages, Tagalog 73, at nakabukas din naman sa harap niya ang malaking aklatan ng mga nilalang ng Diyos. Siya na may likha ng lahat ng mga bagay ay nag-aral ng mga araling sinulat ng sarili niyang kamay sa lupa at dagat at langit. Tinipon niyang buhat sa katalagahan ang malaking kalipunan ng karunungang siyentipiko na hiwalay sa mga lisyang paraan ng sanlibutan. Pinag-aralan niya ang buhay ng mga halaman at mga hayop at pati ng buhay ng tao. Kaya palang galing niya, doktor. Sa pool ng kanyang pagkabata ay isang layunin niya ang mabuhay siyang upang pagpalain ng iba. Sa bagay na ito ay humangos siya sa katalagahan ng mga bagay na magagamit niya. Mga bagong isipan at pamamaraan ang pumasok sa isip niya. Samantalang pinag-aaralan niya ang buhay ng mga halaman at mga hayop. Importante rin pala yung pag-aralan yung mga buhay ng mga halaman. Dito po papasok yung nature study. Importante rin po yun. Nature study, scientific knowledge, yung pag-aaral ng biology, botany, zoology, humanities, physiology, anatomy, agriculture, yung mga practical arts, entrepreneurship, at saka yung new knowledge, yung mga methods, innovations. Napakamahalaga din po yun. Yung kalusugan, nakita ko nga po, kagabi nakita ko may mga paninda ng tungkol sa nutraceuticals. Napaka-importante po yun. Na dapat po ay yun ang tinatangkilik natin kaysa yung drug medication na siyang invento ni Satanas. Yung vaccination, invento ni Satanas yan. Kaya nagulat ako, napakarami po ay sumang-ayon sa vaccination. Mabuti hindi kayo sumang-ayon sa vaccination. Sino rito ang mga vaccinated? Ano po? Alam niyo kung sino po ang nag-message na masama ang vaccination? Si E.J. Wagoner. Si E.J. Wagoner ang nagsabi na masama ang vaccination. Eh kung hindi tayo naniniwala doon, eh sasabihin natin eh, wala namang sulat kay Ellen G. White na masama ang vaccination. Eh hindi na alam ay ipinasulat ng Panginoon kay E.J. Wagoner yung po mga mensahe tungkol sa vaccination. Kaya napakalaga po na malaman natin yung bagay na yan. At agriculture, importante po yan kasi sa langit po ay karamihan po doon agriculture. Hindi tayo, walang katamaran po doon, hindi po dapat 1,000 years po na nasa langit tayo. Dapat tayo ay masipag. Kasi ang isa sa mga karakter ni Kristo ay hindi niya sinasayang ang kanyang panahon. Wala siyang idle time. Lahat ng panahon ay ay pagtulong sa tahanan. Kung wala kayong magawa, pagtulong sa tahanan, tulungan niyo maglaba. Yung ina. Sino rin yung mga kabataan? Tulungan natin yung mga magulang natin sa bahay. Kung wala tayong magawa, magtanim, mag-gardening. Importante kasi pag nakita ko pag lagi nagbabasa, imbalance naman. Sumasakit yung ulo ko. Sabi ko, maglaban ako nagbabasa. Walang exercise. Kaya napaka-importante rin po maging balanse. At ipinagharap dito ng Panginoon na maging balanse po yung spiritual at saka yung pong physical. Kaya sabi po rito sa atin, sa Desire of Ages, Tagalog 73, buwat sa mga bagay na nakikita ay walang tigil na kumukuha siya ng mga halimbawang magagamit niya upang maiharap ang mga buhay na salita ng Diyos. Ang mga talinghagang magilid niyang itinuro noong kasalukuyan ng kanyang paglilingkod upang mailahad ang mga rilin ng katotohanan ay nagpapakilala na kung paanong bukas ang kanyang diwa sa mga itinuturo ng katalagahan at kung paanong tinipon niya ang mga ariling spiritual kuwat sa mga pangyayari at kalagayan ng kanyang kabuhayan araw-araw. Desire of Ages, Tagalog po, page 73. Kaya napakalaga po ay basahin natin
yung palang Great Controversy series na nais ipakalat ng Panginoon sa buong sanlibutan, hindi lang pala Great Controversy yun. Kasi akala nila yung Great Controversy lamang, hindi po. Kasama po doon yung Desire of Ages, Acts of the Apostles. Kasama pala yung Patriarchs and Prophets, Prophet and Kings, Desire Desire of Ages, Acts of the Apostles, at saka Great Controversy. 5 po yun. Na nais ng Panginoon na maibigay sa lahat ng mga bahay ng tahanan ng bawat tao dito sa lupa. 5 po yun. Ang tawag po doon ay Great Controversy Series. Hindi lamang po Great Controversy. Ang iba po yung Great Controversy ang binibigay. Kulang. Kapag Great Controversy lang. Dapat po yung 5 yun ang maibigay sa sanlibutan kasi naroon po. Patriarchs and Prophets, kapag binasa niyo po yun hanggang sa Great Controversy, makikita nyo yung labanan sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ni Satanas. Pinakamatindi po yun. At pag-aralan din po yung All About Jesus ni A.J. Wagner. Tapos marami pang mga aklat. Kasama rin po yung mga prophecy. Akala ko walang prophecy kay A.T. Jones yung pala. Ang daming pag-aaral tungkol sa prophecy. Na inisa-isa na po, ipinakita na po sa atin ng malinaw ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya sabi po sa atin, sa All About Jesus, page 215 by A.J. Wagner, all that Jesus knew, He learned from the Word of God. Bear in mind that at that time, the Old Testament scriptures were all that existed. But it was not by simply poring over the leaves of the Bible that Jesus got His wisdom. That is the Word of God. Yet the Word of God would not be diminished in the least if every Bible were sought out and burned. Men's knowledge of the Word would be interfered with, but the Word would abide just The same. unharmed. Tingnan po natin sa Tagalog po. Ay, hindi pala na Tagalog po. Ibig sabihin, napakalino po na kailangan tayo po ay matuto kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nag-aral siya ng Old Testament during that time. Ay dapat nating pag-aralan ang mga kasulatan. At si Jesus Christ ang sentro, ang nilalaman at sustansya ng mga salita ng Diyos. At meron pong kapangyarihan na kapag binabasa natin ang banal na kasulatan. Dapat po ang target natin kapag binabasa natin. Dapat nating hanapin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang purpose ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasaan si Jesus Christ? Dito sa Bible. At kapag binabasa po natin yan, malalaman natin ang ating Panginoon. Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba yung salitang Amen? Yung salitang Amen po ay pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi nga sa akin, nasan daw ang pangalan ni Jesus Christ doon sa Lord's Prayer. Ang sabi ko ito, nasa pinakahuli. Amen. Yun ang pangalan ng Panginoon. Kasi sabi, wala daw pangalan ng Panginoon. Yung Father lang daw. Kailangan yung Father lang ating sasambahin. Huwag daw natin sasambahin ang Panginoong Jesucristo. Ngunit, hindi niya alam na ang ating Panginoong Jesucristo ang nilalaman ng buong banal na kasulatan. Napakahalaga po yun. At siguro ay hindi ko na rin kasi ngayon ay umaga po ngayon. Ayoko naman kayo masyadong nakaisang oras na ba ako, di ba? Ano po? 5:56 po. Ano po? 5:56. Hanggang anong oras po tayo? Late po naman tayo ng start. Mga ano po tayo ng start? Mga 6:20 po tayo mag-end. Ano po oras? Hanggang 6:20. 6:20 po. At sabihin niyo po sa akin kasi baka mapahaba ko kasi ay ano po. So, yung kanina po ay mental.
Physical naman, physical health growth. Ang sabi sa atin sa Desire of Ages, Tagalog 76. si Jesus ay nanirahan sa isang tahanan sa bukid at matapat at masiyan niyang ginaganap ang kanyang bahagi sa mga gawain sa bahay. Siya ay dating pinuno ng kalangitan. Tanda natin si Jesus Christ po, pinuno ng kalangitan. At ikinalulugod ng mga anghel na talimain ang kanyang salita. Ngayon naman ay isa siyang handang Utusan. isang anak na magilibing at masunurin. Natutos siya ng isang hanap buhay at ginagamit niya ang kanyang mga kamay sa pag-aandubagi na kasama ni Jose. Ano po ang trabaho ni Jesus Christ? Carpentry. Carpentry work. Hindi siya naging idol. Alam niyo po ang isa sa mga pinakamasamang trabaho, ang masamang gawain na pwede magawa ng tao ay yung wala siyang ginagawa. Idol. Opo. Nandun lang at Pagkita-kita lang. Hindi po dapat po ay meron tayong hanap buhay. Importante yan. Meron nagturo minsan ang work daw ay kasalanan. Pag nagtrabaho ka, nagkakasala ka. May nagturo ng ganyan eh. Ngunit ipinakita ko sa kanya, hindi po ang pagtatrabaho ng malinis na trabaho. Yan po ay gawa, yan po ay blessing po yan. At yan ang nais ng Panginoon. Ayaw niya na wala tayong ginagawa. Kaya kapag tayo ay yung mga mangaral, dapat ay, kapag mangaral ka, dapat may agriculture, pinakamaganda. Pagkatanim. Agriculture o kaya kung meron tayong ginagawa, dapat kumikilos tayo. Kasi pag hindi na po tayo kumilos, utak na lamang, paggabi, hindi ka makatulog. Sinirito hindi nakakatulog sa gabi. Bali, subukan yung mag-exercise, magpawis. Pagigay nyo, tulog ka agad eh. Relax na po. Pawis at pawisan kayo. Ibig sabihin, maganda yung tulog ninyo. Kaya sabi po noon, Christ did not spend His youthful life in idleness and laziness. Sapagat walang papasok sa langit na lazy. Natamad, wala. Karakter. Ang sabi nga doon ay, huwag kumain ang ano po, ang tamad. Second Thessalonians 3. Huwag kayong kakain kapag kayo tamad. Kailangan natin i-exercise Ang ating mga ang ating Pag kumain ng tamad, mga sarili. talon tataba. Sapagkat kailangan natin, ang Panginoon kasi hindi ayaw niyang i-develop sa atin yung pagiging lazy. At ang para hindi maging lazy ang Panginoon, ay isa sa mga ginagawa niya, Desire of Ages, Tagalog 76, nilakad niya ang mga lansangan ng kanyang maliit na bayan na suot ang damit ng kandiwang manggagawa. Naparoot parito sa kanyang abang gawain. Hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng pagka-Diyos upang bawasan ang kanyang mga pasanin o pag-aanin ang kanyang paggawa. Naglalakad ka lang. Naglalakad siya. Nilalakad niya yung mga lansangan para di ma-exercise. Ma-exercise siya. paglalakad. At saka makakamilos pa kayo kaysa puro sakay. Iba sakay na sakay. Kaya yung wala ng exercise. At delikado po yun. Opo. Mahalaga po yung naglalakad. Kaya po ako ang inyong lingkod ay lagi naglalakad. Dalakad-dalak sabi ko ay Para para ma-exercise yung yung ating katawan. sapagkat Nung tayo po ay walang ang ginawa ko, di maghapon, magdamag na nag-aaral. Gumagawa ng mga mga write-ups, mga research, ay nasira po yung aking, nagdugo yung aking dudugo yung aking Pancreas. pancreas. Kasi dati noon ako po ay nagagawa ng mga thesis at saka ng mga dissertations. at Ang ginagawa ko para hindi ako matulog, umiinom ako ng Chocolate. umiinom ako energy drinks.
Tapos, yung Diyos, ano ba yung parang tinitimpla, kulay dilaw, extra Diyos. Hindi nga ako nakakatulog. Ngunit, hindi ko alam na ito pala ay nakakasira sa ating katawan. Kaya delikado po yun. Kaya anong nangyari po doon, yung aking pancreas ay nasira. Hindi na nagpapangsyon. Dahilan sa magdamagan po ang ating pag-aaral. Hanggang madaling araw at papasok pa ako. Maghapon pa ako na natuturo dati sa university. Maghapon at sa gabi naman ko ginagawa yun. 12 hours din sa gabi. So kulang na ako sa tulog. Ang nangyari po sa akin ay nagpunta ako nagkaroon ako ng sakit at naopera ako sa ospital. Kita niyo po, sa tindi ng paglapat sa batas na kalusugan, ang nangyari po sa akin ay nawasak po yung ating katawan. Kaya napaka-importante yung ipinagkakaloob ng Panginoon kay Ellen G. White tungkol sa health reform. Napakalaga po yun. Yun ay pag-ibig. Yun po ay God's character of love. Pag binamahal mo isang tao, pagbabawalan mo siya ng mga bagay na makakasira sa kanyang katawan. Napaka-importante po. At ang Panginoong Diyos ko ang patuloy na nagbibigay sa atin ng mensahe. Bibigyan tayo ng freedom of choice. Ngunit, dapat handa tayong tanggapin yung consequence no. Dapat open-minded. Sasabihin lang sa atin, ito ang tama. Ngunit, okay na nagawin mo yung masama. Basta ready ka na tumanggap ng ng consequence. Katulad yung nagpupunta ako dun misa sa bahay. Dati nung ako ay natuturo sa TUP Taguig. Ay may isang babae doon na pagpasok ko, lagi akong inihikayat na gumawa ng masama. Ngayon, kasi pagpasok kasi sa bahay, madadaanan yung kanila. Sabi ko, bakit kaya lagi akong niyayaya nito na gumawa ng masama? Sabi ko, maganda pa naman yung babae. Tukso pa po. Tinutokso ko. Sabi ko, hindi naman tayo kagwapo. Ano niyo po ay, pagkada punta ko doon, iniisip ko lagi na, pag ginawa ko ito po ay paglabag sa Panginoon. Ang consequence na delikado. At siguro sa kakaakit-akin, nagsawa na rin siya. Iba naman yung kanyang, may iba siyang niyaya naman. At alam niyo po, yung electrician, yun ang kanyang inuwi. Nung nasa bahay po ay dumating naman yung hapon na asawa niya. At nakita sila sa aktual. At ano pong ginawa ng hapon ay pinatay niya yung lalaki. Kaya nga sabi ko ay kung ako ang nangyari sa akin yun, siguro tatanggapin ko yung consequence na kamatayan. Kasi yung pa naman alam nyo sa panahon ng Israel, kapag nangalo niya, pinapatay. Ang utos ng Panginoon ay patayin. Kapag yung nangalo niya ka, at kasama yung napangalo niya, binabato po yan. Binabato nung panong yun. Walang awa. Ang Panginoon kasi po ay hindi sa konstitidor ng kasalanan. Ayaw niya, nasusuklong siya sa kasalanan. Bagamat mahal niya ang tao, ay pinapakita rin ng Panginoon yung pagsuklab, yung disiplina. Pinapakita po niya. Kaya po, binabato po yun ni stone. Masama po ba yung pag-stone noong unang panahon? Ipinapakita na kasi ng Panginoon kapag tayo ay bahayan ng Diyos, kailangan ay kakasok naman natin ang kasalanan. Dahil mahal tayo.
Lahat po ng kasalanan dapat huwag natin gagawin. At magagawa lamang natin yan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pag nasa atin si Jesus Christ na nananahan sa atin, ay hindi natin magagawa yung mga bagay na masama. Kaya, isa sa mga bago po tayo matapos po, ang sabi dito sa Councils on Parent, Teacher, and Students, page 309, ang sabi po ay hindi ako nakasumpong ng isang pagkakataon sa buhay ni Kristo na naglaan siya ng panahon sa paglalaro at paglilipang. Ito po yung tinatawag na sports and games. Hindi pala nakita sa buhay ni Kristo ang paglalaro at paglilibang. Kasama na po yung paglalaro. Ano po yung mga sports and games? Kasama na po yung mga sa computer. Mga games. Ang mga kabataan ngayon nakita ko, puro cellphone. At patayan. Nakita ko yung parang sinasaksak ko yung mga laro na gano'n. Sa ML. Sabi ko, bakit may mga ganitong laro? At yun ang mga iba ay wala nang ginawa kundi Mag-cellphone. Email. maghapon na magse-cellphone. Kaya nagsalamin na kagad. May salamin na. Bata na may salamin na ba? Malabo ng mata. Dahil sa kaka-cellphone. Yung mga sports and games, pinagbabawal po yan ng ating Panginoon. At ang sabi po dito sa Testimony Volume 8, page 65, ang kanilang mga sports at mga laro ay nagbubukas ng pintuan sa baha ng tukso. Tandaan po natin yan. Baha ng tukso, yung pong sports. Kaya yung sa paaralan, tinuturuan sila ng sports. At meron pa tinatawag na yung intrams. At pagkatapos nun, meron pang Festival in edition, competition sa sports. At pagkatapos, may national. Tinuturuan talagang tao na gumawa ng sports. Sapagkat ito po ay pintuan sa baha ng tukso. Competition. At ang sabi po rito, CPTS 350, ipinahayag ang likas na mga ito, sports at games, sa akin bilang mga Diyos-Diyosan. Sinasamba tulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. Diyos-Diyosan pala ito. Kaya nung ako po ay, dati nun ako ay leader ng mga kabataan ng Adventist Youth. Meron kaming tinatawag na sports festival. Nagko-contest yung district. At nagkataon nung time na yun ay talagang very active ako bilang youth leader. At hindi lang po yung movement of Adventist students ay naging presidente po ako ng movement of Adventist students. Talagang sari-saring sports ang aking tinuturo sa mga kabataan. Subalit nung makilala ko ang aking Panginoong Kristo bilang aking personal na Panginoon tagapagligtas, ay ipinakita ko sa akin yung mga sports pala ay mga Diyos-Diyosan, sinasamba tulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. Kaya simula noon ay hindi na tayo nag-sports. Kaya na nakakalungkot po, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin sa pag-sports. Ang mga kabataang Adventista. Nakakalungkot po. Kaya ito pong babala sa kanila, sabi ko doon, Councils on Parent, Teacher, Students 354, aakayin sila ni Satanas na maniwala na mga libangan, sports at games ay kailangan sa kalusugan. Subalit inihag ng Panginoon na ang mas mabuting daan ay para sa kanila na matamo ang erersisong pangkatawan ay sa pamagitan ng pagsasanay sa pagpapahintulot sa kapakipakinabang na trabaho na kumuha ng lugar ng makasariling kalayuan. Napaka-importante po. At alam niyo po ba kung sino ang inventor ng sports? Satan is the inventor of sports. Si Satanas po mismo. At siya po yung pangunahing spectator, yung nanonood. At yung kanyang mga anghel. Tuwan-tuwa sila na ang mga kabataan ay gumagawa ng mga sports. Halip na magtanim
Sa halip na maglaba, magluto sa bahay, maglinis, napakaraming gawain po sa bahay, kapak-ipakin natin. ay ginugugol ang panahon sa pag-sports na wala namang magandang na itudulot sa kanila. Kundi, ano po, ang sabi po rito ay Physical lang. bagamat nagpapawis sila, ngunit ito po iparaan ni Satanas para maalis sa kanila yung mga practical arts. Importante po practical arts. Pagtatanim, at least pag nagtatanim ka, di aanihin. At iba pa, yung mga iba't ibang mga arts. Practical arts pa. Anong oras na po? At narito po ang ilan sa mga sports na pinagbabawal ng Panginoon na hindi siya nakisangkot. Karera ng mga bisikleta, Testimony to Ministers 83 to 84. Binanggit talaga mismo yung karera ng mga bisikleta. Bicycle race. At yung karera ng mga kabayo. Fundamental Christian Education 312. Pusta na yun eh. Pusta na kasi. Iba nagpupusta pa sila. Yung karera ng kabayo. Yung high alay. Ano? Tennis at cricket. Cancers on parent and teacher students 350. Pugilistic sports. Ano po ba yung pugilistic sports? Sa Education 210. Boxing, wrestling at saka karate. Mga boxing. Dati noon, talagang pinagpupuyatan ko yan. Pagtungkol sa boxing. Absent pa ako niyan, talaga para lang manood, sundan yung mga laban ni Pacquiao. Kasi hindi naman itinuturo sa atin, sa church, na masama yun. Ngunit, sa Education 210, nung ipinagkaroon sa atin ang mensahe ng Panginoon, na masama pala yung mga pugilistic sports, unti-unti ko nang tinanggal yung panonood ng mga sports. Bagamat parang sa akin, parang yun ang nahiligan ko eh. Parang paminsan-minsan, tumitingin-tingin. Kaya lang sabi sa akin ng Panginoon, kailangan natin ipasakop ang ating buong buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Pag sabi ipasakop, Mahalin. tatanggalin natin yung panonood ng sports. Mahalin. Paano po yung panood ng drama? Tanggal din. Tanggal din po yun. Kasi ano pang maidudulot sa atin ang panonood ng drama? Waste of time. Waste of time. Tanggalin si Tanggol. Opo. Dati noon ay napahilig ako sa drama. Meron ako sinusundan eh. Eh nakataon yung pinakamatinding ano, ay Sabado. Friday night. Ako po. Friday night kasi gusto kong sundan. Kailangan sundan natin. Kailangan tayo manood. Ako po. Kaya yung po ay ano ng Panginoon yun, ni Satanas, yung po ay bitag. Bibitagin tayo. Kaya kailangan hindi na tayo nakikitaan ng panonood ng mga drama. Nakasulot sa Spirit of Prophecy po yan. Na ang drama po ay paraan ni Satanas para tayo libagin. Para pag nag-close of probation na, nakapaglibang ka, ngunit hindi nakapaghanda para sa pagparito ng Panginoon. Kaya, sayawan, paglaro ng mga baraha, chess, drama, billiards at iba pa. Cancers on parent, teacher, students, 340. Mga sayawan, dito po sa Quezon Province, mayuhan ang tinatawag nila, yung mga mayuhan. Bailihan. Oo. Mayuhan. Meron tayo isang Seventh Adventist. Niyayaya ako. Mag-attend tayo sa mayuhan. Kasi maganda doon, sabi niya. Kasi doon tayo makakilala ng mga chicks. Hindi mo sabi sa akin. Kaya sabi ko, hindi mo na pupunta dyan kasi ayaw ng Panginoon niya. Umatin siya. Alam niyo po, nabaril siya doon sa loob ng kayo. Kasi yung kanyang sinayaw, gusto nung isa. Nagselos. Kaya, inunod yung baril, binalag siya. So, ano nangyari sa kanya? Sabi ko, sayang. Yun po ay binanggit na ng Panginoon sa
cancels on parent, teacher, students na yung mga sayawan, paglalaro ng mga bara, chess at dama, billiards ay pinagbabawal ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon yun at lahat ng sari-sari mga laro at sports na makasalibutan, lahat ng mga competitive sports sa ilalim ng Olympics ay ipinagbabawal ng ating Panginoon. Kaya, ang nakakalungkot ito po mga mensaheng ito, hindi natin maririnig sa loob po mismo ng ating church, Seventh-day Adventist. Nagawa Hindi na. nila itinuturo yan kasi May sports po sila. Meron. sa North Philippine Union Mission, doon mismo sa kanilang Compound. compound, may tennis po doon, naglalaro sila ng tennis. Yung mga pasto, Ibang nakabasa. sabi nila, libangan na naman to. Pawid po. Yung tulad ng sinabi ni Satanas, ibubulong sa kanila ng Satanas na mahalaga sa kalusugan ang Hanggang sa mag- Ideal na. sports and games. Sino pong bumubulong? Ligan na ba? Satanas. Ngayon lang. Kaya minsan nagpunta ako sa Ano lang yan, sabi sa compound, sa Pasay. Sabi ko, Pastor, bakit tayo naglaro ng tennis? Pinagbabawal po yun ng Panginoon. Huwag kang magpapaniwala dyan. Pahayo lang yan ni Ellen G. White. Sabi sa akin, Bible lang tayo. Yun ang inaan sa akin. Bible ang Kaya, mag-tennis ka. Gusto mo, sumali ka para ma-exercise, maging malusog ang ating katawan. Yun ang sabi sa akin, physical. Sabi ko, Pastor, pasensya na po ay hindi po. Kasi dati noon, very active po talaga ako. Madalas ako nagpupunta very active ako sa sports. gawain ng Panginoon. Yung tinatawag nating ministry. Kaya lang nalungkot ako doon sa tinatawag nating mga worldly amusements at saka mga parties sa Testimony to Ministers 84, mga parties, libangan at mga makasatanas na aliwan. Ang mga pagtitipong sosyal, ito parties, ng kaliwan at mga pagtitipon para sa nakapupukan ng sports ng mga nagpapanggap ng mga Kristiyano ay kapusungan sa reliyon at pangalan ng Diyos. Matindi pala yun. Mga parties, ano po mga example ng mga parties? Birthday parties, Christmas party, ano pa? Except po yung wedding. Kasi ang ating Panginoon sa Kristo pa ay umatin siya sa kasalan. So kapag tayo pinapaatin ng kasalan, hindi tayo nagkakasala. Ngayon, ano po? Ngunit kapag umatin tayo ng mga parties, Christmas party, New Year. mga New Year party, ano ang sa palagay niyo pag pumunta kayo doon? Ano ay papakain sa inyo? Cake. Valentine's Day. Ang Puro lason. healthy. Ang ipapakain sa atin at tugtugan. Puro Sa lason. wedding day. Raksong ang tutugtog. Tapos, puro kamunduhan ang ibibigay sa ating education. Kaya agad pare ay huwag tayong pupunta. Pinagbabawalan tayo ng Panginoon na pumunta sa mga libangan, mga parties, at mga makasatanas na aliwan. Sa beer house, Yan. dapat hindi pumupunta dyan. Sa mga cabaret, at sa iba't ibang mga lugar. At sabi ko dun sa sabi ko sa elder, brother ay bakit nandun ka sa beer house? At sabi niya ay nag-i-evangelize ako. Nag-i-evangelize. Habang umiinom daw siya ng beer, nagtitingin siya kung sino kanyang bibigyan ng Bible study. Ang ganda ng kanyang Kaya sabi ko, brother, yung alak, pinababawal ng Panginoon yan. Sabi, isang basong beer ay sapat na para umalis sa iyo ang Panginoon. Nakainom ka ng isang beer, sapat na yun para mag-depart sa iyo ang Panginoon. Sila, so yun. Kasi lasong po yun yung alcohol. At sabi niya ay isang bote lang naman para Sabi ni maging Tita, kaibigan ko yung mga nasa loob at makapag-evangelize. Ang ganda.
Sabi ko, paano ka mag-evangelize? Iniinom ka ng anak. Huwag kang mag-alala. Brother, ang labas lang yan. Ang pandog ko. Nado si Jesus Christ. Ano sabi niya? Wala na sa si Jesus Christ. Palabas lang yan. Kaya ano, Para maikahit natin sila. Ngunit anong sabi ng Panginoon, kailangan nakabase tayo, ang tunay parang pananampalataya, hindi yung feelings. Ang tunay na pananampalataya ay nakabatay tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon kung ano yung nakasulat sa mga prinsipyo na sinasabi ng Panginoon. Kasi nakasulat yan, mga pagtitipong sosyal, mga aliwan, pinagbabawal ng Panginoon. Kasi hindi siya pumupunta. Yes, kasi hindi pupunta ang Panginoon, hindi nagpunta yan. Marami nagyaya sa Kanya. Ngunit hindi niya pinapayagan. Nung nakalipas na kami ay pumunta dito, niyayaya ako noon na uminom. Sabi niya kahit na isang shot. Kaya sabi sa akin ng barangay captain, Dun sa anak. Kasi nag-iinom kung sila doon, ay kahit na isang shot lang naman, ano ko, hindi ko pinagbigyan. Sir, Kaya, ito po ay tatapusin natin po ito. Kabilang dito po ang mga sumusunod paglaro ng makasalibutang video games, TikTok, sari-sari makasalibutang panoorin sa social media, FB, worldly videos, worldly films, movies, yung mga Netflix, rock music. Dati noon, ang hilig ko mag-Netflix. Halos buong panahon, sinusundan ko lahat ng mga latest na mga drama. At nakalimutan ko na magbasa ng mga Biblia sa Spirit of Prophecy. Ang panonood ng sine, teatro, komika, at tawanan, CPTS 33, 332 to 342, at pagsusugal, it's your time. yung mga pagsusugal sa pages 630 at saka po yung makasalibutang konsyerto, Evangelism 344, 345. Ang sabi po dito yung mga pakisama sa mga makasalibutang pagtitipon, Christmas party, birthday party, dance party at iba pang party. Valentine's party. Liban sa wedding party na aprobado ng Diyos. Sa pages 151, 1 to 1 to 11. At yung mga excursion na para lamang sa papalugod sa sarili. Evangelism 244 to 345. Yung mga Bible games kung saan ang Biblia hinawakan na walang ingat Song game. at ang kasulatan ay sinisipi sa pagbibiro o nilalapatan ng ibang pangusap upang maging katatawanan o inilalagay ito sa pangkaraniwang mga pagkamit. In occasion 244, lahat ng nagmamahal sa aking Panginoon at may pananalig sa Kanya ay dapat na iwasan ang lahat ng uri at sports at makasalibutang amusement. At marami pa po ito, sa susunod po ay ating tatalakayin. At kung nais niyo pong sundan yung pong video na ito, ay panoorin po sa ating Faith of Jesus Ministry FOG Ministry sa YouTube. sa Facebook po, at makikita po natin ang mga bagay nito. At bago po ko matapos, is ko muna pong pakinggan natin yung music ito. Ito po. Ang pamagat ng awit nito ay Diyos ay buhay. Mula sa Papuri Singers. Minsan ang buhay mo ay kulong. Parang walang katapusan paghihirap mo. Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan wala kay Kristo
sana po ay patuloy natin po pag-aralan po. Patuloy natin na pag-aralan ng buhay ni Kristo. Napakasarap pag-aralan po ang buhay ni Kristo. Desire of Ages. Basahin po natin. Pag-aralan po natin. Napakaganda. Kasama po yung po mga mensahe ng Panginoon. kay A.T. Doon sa E.J. Wagner, pag-aralan. Kahit ito po kayong pag-aralan. Sapagkat kapag ito'y nagkabisa sa atin, tayo po ay bubuhusan ng Second Pentecost ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Napakaganda po ng message nung ating huling araw na pinarinig. Kaya lang po, as I close my eyes and listen closely, medyo na-distract ako sa beating ng drums. Yes, me too. Pero maganda po yung message in fairness. Kaya lang ay, yun nga, medyo distracting yung beating ng drums. But anyway, since ano po, preparation day nga natin ngayon, ang setup ballet, yung study natin this morning would be a question and answer. At kung may mga questions po kayo, pwede niyo pong isulat at i-abot na lang sa atin para ma-take up po natin mamaya. At yung kung ating mga singers ay mag-ready na lang po at anyone could be called maya-maya lang. Tumayo na po tayo sa ating closing song. Of Jesus' love that sought me when I was lost in sin. The wondrous ways that brought me back to Him all again. Of Christ and death and mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my theme shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. The thought and all today our lives path we long ago, the people drawn about Him, He saving grace to know, and heal the broken-hearted, and cause the blind to see, and still His sacred word in love forever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. As one to establish redeemed for us to suffer loss, the veil without the marmor, the anguish of the cross, with saints redeemed in glory, let us our voices raise till heaven and re-echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Kayo pong lahat ay magsinuot upang manalangin. Nagpapasalamat kami sa inyong Panginoon. Huli na paggabay, pag-iingat, at pagmamahal sa amin ay pinakita niyo.
Awa po, tulungan niyo po kami na pagkalooban ng panampalataya na nagmumula sa inyo. Kailangan namin ng panampalataya na magbubunga ng sakdal na pagsunod at sakdal na pagtalima sa lahat ng inyong mga utos. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sampalatayanan ang inyong mga salita, mga pangako na ipinagkakaloob sa amin. At magpasimula kaming magbasa ng inyong mga aklat na inyong pinagkaloob sa inyong mga lingkod, lalo-lalo na kay A.T. Jones at E.J. Wagoner. Sana po ay ito po ay maging bahagi na aming pagbubuling-bulay araw-araw at pag-aralan namin ang inyong buhay nung kayo ay narito sa lupa, 33 years. At ito po ay magkabisa sa amin sapagkat may kapangyarihan sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Nare-remind tayo as a person po. Reminding kata. Matindi lang yun. Tutog ni kayo. Ay po, tutog. Yan. Sama na po ako dun. Inaamin mo ba? Kaya nga po tuwing ako natutukso, tinitingnan ko po si Jesus kung ginawa niya po yun. Kaya bumabalik ako kay Jesus. Yun yung nagpaalala sa akin. Tama. Talagang sinusubukan po tayo. Ang ano nun, yung battery nung kay brother. Kanina to, Brad? Pwede mag-charge ito? Sige, kailan ba niya? Charge ka na lang. Kasi kailangan mo sa video, no? O mamaya ba pagka siya